have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, and did not count equality with God, nothing to be grasped, but did himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ating pag-aaralan ang kaisipan ni Kristo na dapat ang kaisipan din po ng mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin, pansamantala, ang Diyos sa tulong po ng Banal na Espiritu, mananaman po kami sa kanyang kapangyarihan na siyang magbibigay ng pangunawa sa bawat makikinig. Palahin din po ng Diyos ang pagkakataon nito na saan ay ito po yung dakila sa lahat. Una ay ikaw ay sambahin ko na pangalawa ang salita at siya ang aming mapapagpapagpapag. Salamat po Diyos. Pangalaman sa Panginoon po Jesus. Amen. Okay, so alam naman po natin sa ating lipunan o sa sanlibutan na ating kinalalagyan o anything na sa ibang bansa, alam naman po natin na lahat po ay talagang nabunahan, nagkakarirahan na magiging sikat o magiging pamuso. Either sa karer o anong bagay na tinatanganan po natin, o yung pagiging successful mo, o yung pagiging status mo. At yan ay nakikita po natin. Madalas yan po yung ginagawa ng karamihan. Pero yung pamamaraan po ni Kristo ay talagang binaliktad po niya ang pagiging isang pamuso o sikat o pagiging great people ka ay binaliktad po niya. No? Ito ang upside down. At yan yung pamamaraan po ni Kristo. At yan ang ating titignan kung talagang ikaw ay nakay Kristo, naniniwala kay Kristo, mananampalataya kay Kristo. And if you want to truly follow Him, you must have this mindset. Dapat nasa atin ang kanyang pag-iisip. Because tayo po ay mananampalataya and we are trying ourselves to follow Christ. Yan ang purpose din ng Diyos po sa atin. Magiging tayo po ay kamukha ni Kristo. So, ano yung makikita po natin po dito na dapat gayahin ng isang mga mananampalataya? Una, yung kanyang pagiging magpakumbaba. Yung humility na meron po siya. Pangalawa, yung selflessness. Pangatlo, ay yung kanyang pagsunod, yung obedience. Yung walang kapantay na pagsunod sa utos ng kanyang ama. Kaya sa umaga po ito ay ating lakaran kung ano ang sinasabi ng verse. And we have to take it slowly and sana ipanalangin po natin na hingin natin sa Diyos na ibigay sa atin yung kaisipan ni Kristo. And I think there are many Christians na sila po ay natigil na sa kanilang pinaniwalang kaligtasan, and after that ay wala na, no? Wala na sa kanila, maaari wala na sa kanila yung sinasabi ng text kong ito. That's why it's our prayer na sa Lord, ibigay po ninyo sa amin kung ano yung nasa isip ni Kristo. At yan yung dapat nating lakaran. Kaya walang problema kasi will na po ito eh. Kaya ibibigay po niya. Kaya ating asamin at ipanalangin na ibigay ng Diyos ang kaisipan ni Kristo. Tingnan po natin. Sinasabi po sa verse 6 sa ating text, no, kung saan ay makikita po natin po dito
yung kanyang walang paundangan, pagpapakababa, yung kanyang self-abasing. Kung titignan po natin, ito yung pagpapakababa, wala nang pwedeng duplicate po doon. Walang pwedeng kumantay po doon. Bagamat merong umaasam na gustong gayahin po yun at sa kalungkutan ay hindi mapantayan. Kaya ating tignan kung ano po ang sinasabi po dito. Dito sa text po natin, in verse 6, sinasabi po dito mo, being in the form of God, did not count equality with God, nothing to be grasped. No? So, it means si Paul ay pinalalaanan po tayo kung sino si Jesus. Okay? Jesus ay hindi po ordinary man. Hindi lamang siya ordinary man, but He is God. Kaya nga sinabi niyang in the form of God, tignan po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito. Form of God sa salitang dito, sa translation, it is morphe heo. Form of God. Big word. Morphe heo. Siguro natin na pakinggan dito. It denotes the essential nature, yung kahalagaan ng kanyang pagiging likas. He was a majesty. Siya yung glory ng Diyos. Hindi lamang sa kanyang appearance, kundi sa kanyang kahalagaan ng ating Panginoon. Kaya kung babasahin po natin ang Colossians chapter 1, verse 16, makikita po natin na siya ay kapantay ng Diyos. So makikita po natin yung kanyang pre-existent. It is a divine glory. Pero ganun pa man na hindi po siya nanangan. Hindi niya hinawakan yung kanyang karapatan o pribilehiyo bilang Diyos. Hindi niya ginamit ang ganung pagkakataon. Hindi niya binilang na siya ay kapantay sa Diyos. Hindi natin mag-grasp, hindi natin maintindihan. Hindi niya sinarili o hindi niya pinagyabang ang kanyang mga makalamit na pribilehiyo. While sa atin, of course, kung bigay ko ng Diyos po yan, kasi ginagamit po natin, naganaw po talaga ang salita ng Diyos. Pero sa kanya, ay hindi siya hawakan ang kanyang karapatan. Kaya makikita po natin, again, in John chapter 1, verse 1, sa close reference, He was God, yet He became flesh. Talagang makikita po natin. So, ganito po rin, makikita po natin, kung i-illustrate natin, na isang hari na kung saan siya yung pinakamataas, siya ang tinitingala, but He willingly aside. Pwede niyang isang tabi ang kanyang karangalan, ang kanyang puruna, but nakita po natin, He wants to serve as a peasant. Ito yung ibig sabihin ko nito. Bagamat hindi nawawala ang kanyang pagiging hari, but because of love, ginawa niya po yun. Hindi niya inintindihan kanyang pagiging Diyos. Pero ginawa po niya as a servant dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang kasiman, kanyang katangatan. In verse 7, makikita din natin po dito kung sino siya. Yung kanyang self-emptiness, self-emptying, the attitude. Makikita po natin yung attitude ng being a servant. Sinasabi po ng verse 7 sa ating teksto na binasa. Okay? Makikita po natin po doon. Ano po ang ibig sabihin po nito? But made himself of no reputation, taking the form of a servant. Okay? Anong ibig sabihin po nito? Made himself. A Greek word
nothing. Ibig lang sabihin, sin, yung salitang Greek word, or kenosis, the act of self-emptying. Talagang ininti niya ang kanyang sarili. Hindi yung divine nature, hindi niya winala po yun. Pero yung divine privileges and visible glory, yung dapat natin makita. Right? Bagamat suot-suot niya ang kanyang majesty, but he took the limitations of humanity. Imagine, from a servant. From a servant. Ano sa Greek word po ito? Morphe dolos. Okay? Same word, form. Verse 6. Ibig sabihin, he was truly God and a truly servant. Yun po siya. Doon niya ipinakita, doon siya nagpakumbaba sa kanyang sarili. Okay? Makikita po natin kung paano po niya, hindi po ito nag-disguise lang. Pwede mag-disguise kasi, pero it is a real incarnation. Christ, of God, from God to Christ. Makikita po natin po yan. Imagine, the Creator putting on the uniform of His creation. Binibigay po niya ang kanyang sarili sa kanyang mga nilikha. What? To serve. Para lang mapaglingkuran those people who rebel against Him. Ano po siya? Ano po siya nagpakababa? Alang-alang sa mga tao na nag-rebel sa kanya. Kaya makikita po natin how Christ entered Himself. In verse 8, makikita din po natin how He humbled Himself. So makikita po natin ang mga bagay na ito, kanyang attitude being self-humbling in verse 8. Basahin po natin ang sinasabi po ng verse 8. Sabi po dito, and being found, okay, in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So makikita mo natin mga kapatid, ang kanyang magpapakumbaba, umabot to the climax on the cross. Okay? Yung kanyang magpapakumbaba, umabot hanggang saan? Sa cross ng Calvary. So ibig niyang sabihin, talagang i-humble Himself. Hindi siya, hindi gumamit ng tao para lang magpakumbaba po siya. Kundi He's willingly lured Himself. Talagang ginusto niya na magpakbaba sa kanyang sarili. Makikita po natin ito dito sa Isaiah chapter 53 verse 7. Ang naging versículo po nito. Talagang makikita po natin how He lured Himself. Okay? Hanggang sa absolute, hanggang sa to the point of death. Dumating sa pagkakataon hanggang saan? Hanggang sa kamatayan. So it means He submitted to the Father's will. Sumunod po siya. Ano ang kalooban mo ng Diyos? Even death on the cross. Alam naman po natin, death on the cross is the most shameful, cursed death. Yung talagang walang galang, walang dito, talagang hindi yung cursed death. Wala kami pagmamalaki doon kapag kahit magdali. Lalo na sa pagkakataon ko yun. Sa kanila, common lang yun dahil yun ang parusa. Pero dito sa Pilipinas, pag depende kung mas
Tapos gusto mo i-duplicate yung ginawa ng Kristo, magiging sikat ka. Lalo kapag namatay ka tapos lubuhay ka, magiging sambahin ka, maraming tao, di ba? Hindi talaga ang gagawin nila. Pero sa kanila, is shameful curse death. So, ibig sabihin, walang honor yung pagkamatay ng sinuman sa pagkakataon ko ngayon. In our Christ, natin Panginoon. Ay, dito ka, ay maaaring maging sikat ka kasi wala pang nangyari dito. Wala pang sa kasalasayan ng Pilipinas sa pag-observe ng Holy Week, wala pang namatay tapos nabuhay. Wala pang namatay. Nakasabit lang sa krus. Right? So, dito makikita po natin, mga kapatid, na isang lamb to be slaughtered. Okay? Makikita po natin po dito as an illustration na isang spotless lamb ready to slaughter. Okay? Para lang ang ating kasalanan ay ngayon din yung kanyang dinanas. Okay? Dala-dala niya yung kasalanan natin, not only the pain or wrath of God for you, for all sinners. Natin yung ginawa ni Kristo, alang-alang lang sa iyong isang makasalanan na katulad po natin. Okay? Talagang dinanas na ang lahat ng iyon. Okay? Nasa isip ni Christ. Diyan dapat naman iisipan din po natin na ibig sabihin, alam-alam sa isang kaluluwa na dapat pakasakin din po ang mga Kristiyano. Okay? At nga lang, siyempre, nakakalimutan po natin. So, ganun po ang isipan ni Kristo. Paano po natin i-apply sa buhay po natin bilang mga Kristiyano? Sapat na ba yun na malaman po natin ang ginawa ni Kristo? Wala ba tayong dapat gawin? Wala ba dapat i-apply sa buhay po natin? O nag-i-enjoy na lang ba tayo sa mga bagay na ginawa ni Kristo alang-alang sa ating kaligtasan? Of course, i-enjoy po natin po yun because imagine, no? Nagkaroon tayo ng kaligtasan because of Christ. So, ano yung ginawa po niya? So, paano po natin i-relate? Ang buhay po natin po dito, paano po natin i-apply ang mga bagay po sa buhay po ng mananampalataya? In verse 5, balikan ulit natin ang ating text. Sinasabi po sa verse 5, tingnan po natin. Sabi ko dito, have this mind among yourselves. It is yours in Christ Jesus. Okay? Dapat magiging atin din po ito. So, anong gagawin po natin? Embrace the mind of Christ. Yakapin po natin, i-duplicate po natin kung ano yung nasa isipan ni Kristo na ibig lang sabihin, let Christ's humility shape your mind. Yung pagpapakumbaba ni Kristo, dapat siyang bumubog sa ating mga kaisipan. Anong gagawin mo? Fight pride. Okay? Labanan mo yung mga bagay na meron po tayo, especially yung pride, especially yung entitlement, o selfish ambition. Labanan natin po yun. Hayaan po natin na ang kaisipan ni Kristo, siyang bumubog sa kaisipan. So, ang gagawin mo, labanan. Hindi mapapasa ito hanggat hindi po natin lalabanan yung mga bagay po yun. Tandaan po natin gospel garden, humility is the path to greatness. Ibig sabihin, kapag ginagawa po natin, ibinabahagi po natin ang gospel o magandang balita. Ito yung daan para ikaw ay magiging sikat sa kaharian ng Diyos.
Hindi ka man magiging sikat dito, pero magiging sikat ka sa karya. Diba? Yan, ibibigay po sa atin ng isang greatness bilang isang tao. Hindi yung mga bagay na kung saan ay niyayakap ng mga tao. Ano bang dapat natin yung serve like Christ serve? Gayaan po natin kung paano maglingkod ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ko, take the form of a servant. Kunin mo kung ano yung ginawa ni Kristo. Take the form of a being servant in your home, sa inyong tahanan. Right? Hindi lamang po yun sa iyong simbahan. Kunin mo ang isang paraan kung paano maglingkod sa iyong tahanan, sa iyong simbahan, and even in your workplace. Take the form of a servant. Tandaan po natin, wala nang mas higit ang paglilingkod sa ng Kristiyano. Wala nang mas higit pa sa paglilingkod ng Kristiyano. Wala nang makakasalit. Hindi yung paglilingkod ng Kristiyano. Ano pa? Die to self daily. Ang sinasabi po ng Luke chapter 9 verse 23, deny yourself and take up your cross and follow Him. Agamat ang pagsunod ay may malaking kabayaan. Obedience may cost, but it glorifies God and blesses others. Ang mabigat kung may kabayaran. Pagtandaan ko natin, nagpapala. Ano ba? Worship the Christ who humbled Himself. At tingnan po natin kung sino si Kristo. Ganyan po natin. Tandaan po natin yung kanyang pagpapakumbaba. Ito yung puso ng magandang balita. Kung hindi nagpakumbaba ang ating Panginoon, wala tayo. His humility is the heart of the gospel. So tandaan po natin, nagpakababa po siya just to bring up. Pagpakababa ang ating Panginoon para lang ikaw ay taas bilang tao sa iyong kinalalagyan. Pakababa po siya, hindi lang sa ikaw ay taas, pakababa po siya para sa iyo. Yan ang dapat hindi isip ng isang Kristiyano. Tandaan po natin mga kapatid, we cannot do these things. Okay? Walang makakapantay ang ginawa ni Kristo ng mga ordinaryong tao lang. Tayo, mga Kristiyano, ikaw ang makagagawa po. Kaya ninanais ko po na tanganan po natin kung ano ang merong kaisipan sa Kristo. Kung ikaw ay nagnanais to become faithful in Christ, dapat ito ang mga iisipan din po natin. Kung nagnanais ka na ikaw ay magiging totoong follower ni Christ, ito ang dapat isaksak sa isip po natin. No one can follow Christ. Kaya hindi po siya magiging tapat na magpapakumbaba, i-deny ang kanyang sarili at lubusang sumunod, kundi ang Kristiyano. Kaya ito yung pinili o gustong gawin at nais ni Paul sa lahat ng mga Kristiyano. Ano ba this, mga kapatid? Kaya natin
natin gawin ito. Dahil hindi ito sinulat ni Paul para sa atin, hindi na dapat sinulat sa atin. Nakalaan lang kay Kristo ang mga bagay. Pero hindi eh. Niriging Paul po dito para sa lahat ng mga nagdanais na sumunod magiging tapat kay Kristo ay dapat nasa atin ang magiging kaisipan. Kaisipan kung saan umabot sa tulad kanyang pagpakumbaba. Umabot kung saan kung namatala sa kaisipan. Tulad ipapakbaba. Nakita po natin ang kanyang status. Yes. At hindi niya inintindi ang kanyang sarili. Dapat ganun din po tayo. Hindi na mga Kristiyano. We deny. Our sarap ng pages. Absolute. Ang abot hanggang sa kalakalan ng Diyos. Tayo wala pa tayo doon. Hindi pa tayo maawa. And I hope na every one of us ay nais natin gawin ito. Sino bulo ko natin? Hindi like nice. Isang matinong Kristiyano, of course, doon patungo ang kanyang pagiging Kristiyano. Isang matinong Kristiyano, nais niyang lumpigahin ang pagiging attitude in Christ. Kaya ito yung pinakahigit sa lahat ng mga mananampalataya. Again, the humility of the heart of the gospel. It came down to bring us up. May taas po tayo. Tayo na. Purihin ka o Diyos sa aming natutunan bilang mga Kristiyano at tunay na Kristiyano na magnanais sumunod sa kapak ng aming Panginoon bilang po sa kanyang kapak sa kanyang kaisipan kung saan ay nagpakababa po siya he humbled himself at naging masunod po siya at kung ito Panginoon ay nararapat din po na magpupika po namin bilang tanda ang pagsunod po sa inyo. Sana ibigay mo po sa amin ang kaisipan ng Kristo ay maging kaisipan bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga Lord. Maraming salamat sa patuloy na paghuhubog niyo sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng mga araw na aming napapakinggan. Seryosoin po namin dito sa isang dapat ng hindiyan na dapat namin gamitin, dapat namin i-apply sa aming mga buhay. Sana maging seryoso po ang bawat Kristiyano sa itong paraan saan ay magiging katulad dito ng Kristo na siyang papakumbaba at magagnaw ng kanyang sarili at sumunod sa mga kagustuhan ng ating Diyos. Salamat po Panginoon sa oras na ito na sa ating pinapagulong sa ating mensahe ng salita. Pagmulayin sa Panginoon.